Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos. At natapos po ng malulhati ang aking paglalaba. Walang abilya sa tubig, kuryente at washing machine. Ito po yaon na lang. Ako po magsasampay mamaya kasi wala po si Sister Baby. Dapat siya wala siya. Bukas pa siya darating. Punta ng Cavite. Birthday ng pamangkin niya. Niyayaya sila, magpapakain daw siya. Kaya after ng trabaho niya sa Cavite, dadiretso na doon sa pamangkin para mamayang gabi yung pag-birthday ng kanyang pamangkin. Kakain sila sa labas. Kaya na po natin, ako rin na magsasabi. Bakit natin pinasasalamatan ng Diyos? Una, nang magsimula akong maglaba, bago ko maglaba, pinagtagubilin ko sa Diyos ito. Nag-pray ako. So, tinugon ng Diyos, success. Kasi walang abili Within 2 hours, tapos. Ang success nagmumula sa Diyos din at the same time. Unang Corinto chapter 15 verse 57. Dapat bang pasalamatan ng Diyos? Unang Tesalonica 5, 16, 17, 18. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Maliit man o malaking tagumpay, kaibigan, ang pasalamat lagi sa Diyos. Bakit? Siyang nagbibigay ng tagumpay sa lahat ng tao. Wala siyang pinipili. Pantay-pantay kasi tayo. Ngayon, ang problema sa iba, nagtagumpay na, wala pang pasalamat. Kung sa tao yan, ang sasabihin ng kapwa mo tao, wala kang utang na doon. Kaya masasabi ko rin, pag di mo pinasasalamatan ng Diyos, wala ka rin utang na loob. Sa aking pangangaral, may nagtanong sa akin ng ganyan. Sabi ko, pag hindi kayo marunong magpasalamat sa Diyos, wala kayong utang na loob. Meron sila lagi ang nagtanong. Saan ba daw mababasa yung mga ganyang aral? Sabi ko, naniniwala ka ba sa Biblia? Sagot niya, Muslim ako So, hindi ka naniniwala sa Biblia, wala na natin, hindi na tayo mag-iwalay ka ako. Ganun lang kasimple. Pero pag naniniwala ka sa Diyos, magpasalamat ka naman. Okay? Yaon na po natin ang lahat ng ito. At ako na rin ang magsasampay mamaya. Kasi nga, wala po si Sister Baby. Siya dapat ang magsasampay. Nasa Cavite pa. Niyaya ng pamangkin kasi birthday. Alam niyo, pagka pamisan-misan lang ang inayaya ka sa pagkain, kahit medyo malayo-layo, umating ka naman. Anak siya ng kanyang kapatid na nag-birthday, nag-celebrate. Birthday niya bukas. Kaya bukas yata sila kakain. Lalo na sa Cavite, daming kain na. May pera ka lang. Sob-sob ka na. Magupo. Hamuin nyo. Di ba mabango? Karang.
Taran-taran. Close open, close open. Sa ako senior citizen, 64. Hindi na po ako nagtatrabaho. Na maga ako nagretiro. Sa edad na 58, nagretiro na po ako. Kasi na-disgrasya yung tuhod ko. Kaya nag-file ako ng temporary disability. So after 3 years, nung matapos po yung after 3 years na binigay sa akin, eto, nag-file na ako ng retirement. Kumbaga, ang retirement ko is disabled ako. Kasi bukod sa tuhod ko na merong tama, lumabas sa MRI yun, stroke ako. So after findings ng doktor ng SS, ginawa nilang permanent ang aking retirement. So nakakakuha naman ako ng konti sa SS kasi nagtrabaho naman ako sa private. 16 years po ako nagtrabaho sa private. Saka iba-iba. Nag-self-employed ako. Nalulugan ko yung SS ko. Kaya hindi naman ako nakukuha ng konti. Ito na po ang isasabay ko mamaya. Assorted na pinutihan na hindi kumukupas. Ayan. Tinitignan natin baka may nahulog na pera. Wala naman kasi bago tayo maglaba. Tinitignan kung may pera. Ito naman yung filter. Nililinis ito after ng matapos ba, sadyang nililinis ko. Kasi hindi nila nililinis. Nyo. Marami yan. Para bulak, di ba? Alisin natin yan. Lilinisin natin sa pamagitan ng tubig lang. Tubig lang. Tatanggalin mo yan, tsaka ang babalawat para bago mo isoli sa washing. Yun na, malinis na. Isosoli natin, pero yung punasan muna natin yung paglalagyan nito. Kasi mayroon din dumi. Tapos na. Ganyan lang po, ano? Sa loob ng 2 oras, pag sinampay mamaya yan, bukas lang, tapos tuyong-tuyo na kasi mainit ang panahon.
Sige po, ito kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Stroke, 64. Ay, senior citizen, 64. Stroke, 6 years and 10 months. PWD, 6 years and 10 months. God bless us all po. Bye-bye. Be quiet!